Dear Heavenly Father, thank you for giving us healthy body and sound mind. We thank you for another opportunity to learn. Bless us with wisdom to understand our lessons and the joy to learn with our classmates. Bless also our teachers as they impart to us the value of learning. Keep us safe in your loving kindness. This we ask in the mighty and sweet name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po ang inyong magiging guro para sa araw na ito. Ako po si Ginoong Carlos D. Revoltar. Bago po tayo magsimula, ay nais ko po munang magbigay ng maikling instruksyon para sa mga sekretary ng bawat section. Maaari pong kunin natin ang lahat ng liban sa ating klase sa araw na ito sa pamagitan ng pag-monitor sa ating attendance sa screen. At mamaya po, isend po natin sa ating GC o group chat ang lahat po ng liban para sa araw na ito. At ngayon, bilang panimula po sa ating pag-aaral para sa araw na ito, ay tinatawagan ko si Cedric Caranza mula sa Grade 8 Adelpa para sa ating balitaan. Balita. Eleksyon 2022, lalong umiinit ayon sa mga eksperto. Dahil sa tunggalian ng mga presidentiables, ay lalong umiigting ang labanan sa pagitan ng mga kandidato sa pagkapangulo ng ating bansa. Ang bawat isa ay nagnanais na manalo, taglay ang kani-kanilang mga plataporma na lahat halos ay patungkol sa pag-unlad ng ating bansa. Ako, bilang mag-aaral, ay umaasa na ang mga botante ay pipili ng pinunong makadiyos na maglilingkod ng may mabuting kalooban katulad ng pamumuno ni Charlemagne ng Holy Roman Empire na siya naghatid sa katiwasayan at kaunlaran ng sinaunang kasaysayan ng Rome sa gitnang panahon. Ayan. Ngayon naman po ay dumako tayo sa ating pagbabalik tanaw mula sa ating mga nakaraang aralin. Ang ating pong gagawin ay magta-thumbs up po tayo kung wasto ang isinasaad na kaisipan ng pangungusap at thumbs down kung ito ay hindi wasto o hindi kasaad ng tamang kaisipan. Okay? Number 1 po tayo. Ang pinakamainit at pinakamaulang bahagi ng Africa ay yaong malapit sa equator. Thumbs up or thumbs down? Ayan. O ang iyong sagot ay thumbs up, tumpak ang iyong kasagutan. Ang mga bansa na malapit sa equator ay direktang tumatanggap ng sikat ng araw, kaya sila ay nakararanas ng mainit hanggang sa pinakamainit na uri ng klima. At sila naman ay nagiging maulan sa panahon ng tag-ulan at nagiging dahilan ng paglago ng kanilang mga rainforest at pagyabong ng mga dahon ng kanilang mga puno. Ngayon naman po, dumako tayo sa ikalawang tanong. Ang pagwawakas ng kalakalan ng alipin ay nagdulot ng paglakas ng pangkabuhayan at politikal na kalagayan ng Africa. Thumbs up or thumbs down? O ang sagot mo ay thumbs down, tama ang iyong sagot. Very good. Ang pagwawakas ng kalakalan ng alipin noong ika-19 na siglo ay nagpahina at lubusang nagpabagsak sa ekonomiya ng Africa. Ikatlong katanungan. Ang Africa ay agad nagalugad ng mga kanluraning bansa, kaya tinawag nila itong Dark Continent. Kung ang iyong tugon ay thumbs down, tama ang iyong sagot. Huling nagalugad ng mga kanluranin ang Africa, kaya tinawag nila itong Dark Continent. Pang-apat na katanungan.
Ang oasis ay lugar sa disyerto kung saan may matabang lupa at tubig na kayang bumuhay ng halaman at hayop. Thumbs up po ba o thumbs down? Kung ang iyong sagot ay thumbs up, very good. Tama ang iyong katugunan. Ang oasis ay ang matubig na bahagi sa disyerto at ito ay angkop sa pagsasaka, sa pag-aalaga ng mga hayop at nariyan din ang may liit na lungsod sa Sahara. Decline of the Roman Empire. By 476 AD, the western half of the Roman Empire had collapsed. The crisis of the 3rd century was that the entire Roman system, social, military, and economic, collapsed, and the empire began disintegrating. This happened due to a number of different reasons. Unrest among common people. Roman society was divided into free persons and slaves. The slaves had no rights and had to work very hard for their masters. This caused unrest among them. Taxes. As the empire expanded, more and more people had to be conscripted into the army. This required money for salaries, so people from all the Roman territories were heavily taxed. This caused heavy unrest and revolt from some parts of the empire who felt disconnected from the emperor. Barbarians. The Romans called everyone outside the Roman Empire barbarians and thought they lacked culture and morals. However, they had to sometimes enlist their help in protecting their far-off territories where the tired Roman army could not or would not go. The barbarians, Germanic tribes such as the Vandals and the Visigoths, not only took over the land they were sent to protect, but also weakened the social morals of the troops. Christianity. The rise of Christianity made people believe that a peaceful life of services was possible, and they did not want to join the army. It also taught that all men were created equal in the eyes of God, which threw off the balance of slaves and free persons. Praetorian Guards. The Praetorian Guards were a special class of soldiers encamped within Rome charged with protecting high-ranking officials in the city. They misused their special powers by accepting money to assassinate emperors, bullied people under them, and on the people whom they were sworn to protect. Their position in society was weakened because of this. Batay sa inyong napanood na maikling video presentation, ano kaya sa palagay ninyo ang ating pag-uusapan ngayon? Ayan, very good, tumpak. Tama ang iyong kasagutan. Ang ating pag-uusapan ay tungkol sa mga pangyayaring nagbigay daan sa pag-usbong ng Europe sa panahong medieval at ito ang naging hudyat ng pagbabagong politikal sa Europe sa gitnang panahon. Bago tayo tuluyang pumalaot sa pagtalakay na ito, ay nais ko munang bigyan kayo ng ilang mga pamprosesong tanong at ang mga ito ay ating masasagutan habang tinatalakay natin ang araling ito. Una, ano ang kaugnayan ng pagbagsak ng Imperyong Romano sa pagsibol ng gitnang panahon o medieval period? Ikalawa, paano pinagbuklod ng simbahang Katoliko ang Europe noong gitnang panahon? Ikatlo, bakit tinaguri ang Holy Roman Empire o banal na Imperyong Romano ang kasagsagan ng pamahala ni Charlie Magno o Charlemagne? Ikaapat, bakit nagkaroon ng sistemang feudalismo
paano ito nagsimula. Ikalima, kung ikaw ang mahalal na pinuno ng ating bansa sa election 2022, ano ang mabisang katangian ang dapat mong taglayin upang matiyak mo ang malawakang kapayapaan sa ating bansa? Ipaliwanag ang iyong kasagutan. Okay, pagkatapos ng mga pagprosesong tanong, ngayon naman ay magsisimula tayo sa pagbibigay ng kahulugan kung ano ba ang ibig sabihin ng gitnang panahon o Middle Age. Ang gitnang panahon o Middle Age, ito ang mga taon sa pagitan ng sinauna at modernong kasaysayan ng kanlurang Europe. Ang pagbagsak ng Imperyong Romano sa kanluran ang naging simula o hudyat ng tinatawag nating gitnang panahon. At ito ring pagbagsak ng Imperyong Romano ang naging hudyat ng pagwawakas din ng tinatawag nilang Pax Romana. Ano nga ba yung Pax Romana batay sa inyong dating pag-uusap o pag-aaral? Okay? Ang Pax Romana ay mahabang panahon ng relatibong kapayapaan na nasa sa Imperyong Romano. Ito yung panahon ng pinakamatatag at masaganang taon para sa mga Romano. Maganda ang kanilang pamumuhay, mababa ang antas ng kriminalidad at matatag ang ekonomiya ng Roma sa mga panahon ito. At inyong maalala, dito nakilala yung 5 mabubuting naging hari ng Imperyong Romano. Di ba? Nyo ba si Nera, si Trajan, si Hadrian, si Antonius Pius, at saka si Marcus Aurelius. Yan yung tinagawin ang 5 mabubuting hari na namuno dyan sa panahon ng kasagsagan ng Imperyong Romano. Okay, ngayon, narito tayo sa pag-uusap tungkol sa mga pangyayaring naganap na nagbigay daan sa pag-usbong ng medieval period. Ang una sa mga pangyayaring naganap ay ang pagbagsak ng Imperyong Romano. Okay. So, mapapansin natin na sa pagbagsak ng Imperyong Romano, hindi ito nakapokus sa isang dahilan lang. No? May mga iba't ibang dahilan kung bakit nagkaroon ng pagbagsak ang Imperyong Romano. Okay, tandaan yung lahat na sinasabi ni Sir. Ang sabi ko, ang ating pinag-uusapan ay patungkol sa mga pangyayaring naganap na naging dahilan ng pag-usbong ng medieval period na naging sanhi din, no, ng pagbabago sa larangan ng politika dyan sa Roma o sa kanlurang bahagi ng daigdig, partikular sa Europa. Okay? So, ilan sa mga salik na naging sanhi ng pagbagsak ng Imperyong Romano ay ang sandatahang lakas. Dahil sa naging ligalig o nagkaroon ng maligalig na pamumuhay ang mga tao, nagkaroon ng mga iba't ibang kaguluhan dahilan kung bakit nagkaroon ng pagdagdag ng mga sandatahang lakas. Kumbaga ba, yung dating sandatahang lakas upang matiyak ang kaligtasan ng mga namamahala at ang seguridad ng pamahalaan, nagdagdag pa ng maraming mga puwersa at sundalo ang Imperyong Romano upang patuloy na mapangalagaan ang kanilang malawak at napakalaking imperyo. Kaya lang kalaunan, naging sanhi ito ng kanilang pagbagsak. Bakit? Sa sobrang dami ng mga sundalo ng Imperyong Romano, hindi na kayang tustusan ng imperyo ang malaking gugulin para sa mga sundalo, partikular ang mga sweldo o pinapasahod sa mga yan. Kaya naging hudyat ito o sanhi ito ng pagbagsak ng kanilang imperyo. Ikalawa ay ang ekonomiya. Bakit sinasabi na ekonomiya ay naging dahilan ng pagbagsak ng Imperyong Romano? Tulad ng sinabi ko kanina, no? Yung kinikita sa kanilang bansa, sa kanilang imperyo, instead na magamit sa pagpapalago ng ekonomiya, ay napunta sa pagpapasahod sa mga sundalo, sa mga tustusin at gugulin para sa mga sundalong Romano
upang mapangalagaan ang malawak na imperyo. Ikalawa, o ang sumunod ay ang kawalan ng trabaho. Ang kawalan ng trabaho ay napabagsak din sa malawak na imperyong Romano. Okay? So, yung kawalan ng hanap buhay ng mga tao dahil sa kaguluhan, dahil sa ligalig, ay naging hudyat, no? Upang maraming mga populasyon ang umasa sa pamahalaan at maging laganap ang kriminalidad upang may makain ang mga tao. Okay? So, nagkaroon ng pagkawasak ng sistema sa politika. Bakit? Kasi ito na yung simula ng pagkakaluklok ng tinatawag na mga barracks emperor. Ano ba yung mga barracks emperor? Ito yung mga emperor na iniluklok na wala dun sa hanay ng mga dugong maharlika. Kumbaga ba, nagbuluklok ang mga sundalo kung sino ang nais nilang ilagay na emperador. So ngayon, kung ano ang gusto ng sundalo dahil sila ang makapangyarihan at nakapag-ahari dahil sila ang may mga sandata, sila ang nasusunod. Iniluklok nila ang kanilang gustong emperador. No? Kaya ito yung tinatawag nating mga barracks emperor. Wala dun sa hanay ng mga dapat ay mamuno. Bagkus ito ay nakakapwesto dahil sa kagustuhan ng mga sundalo. So, nasira yung sistema ng politika. Naging sanhi ng pagbagsak ng Imperyong Romano. Sumunod ay yung digmaang sibil. So, samot-saring digmaang sibil ang nangyari sa Roma sa mga panahon na yan. Dahil pag may po silang barracks emperor na hindi gusto ng tao, nag-aalsa ang tao. Siyempre, ang gusto nila ay ganito. So, ito naman ang gusto ng sundalo. So, hindi nagkakaroon ng pagkakaisa at nagiging dahilan ito ng pagbagsak ng kanilang pamahalaan. So, yung pagluklok ng iba't ibang mga pinuno na wala sa kalooban ng mga tao ay nagiging sanhi ng gulo sa loob ng kanilang bansa o tinatawag ng digmaang sibil. Okay? Hindi lamang yung pagluklok ng emperador ang naging dahilan ng digmaang sibil, may mga samot-saring mga kadahilanan pa. Okay? Nandiyan na yung pagtataas ng buwis. Okay? Yung pagtataas ng buwis, bakit tumaas ang buwis? Napakaraming gugulin ng imperyo. Mataas na sweldo ng mga sundalo. Mataas na sweldo hinihingi, no? Ng mga nanunungkulan sa pamahalaan. Okay? Yung mga gastusin para sa digmaan. Yung mga gastusin para sa mga nais ng pamahalaan ay hindi kayang suportahan ng kanilang bagsak na ekonomiya dahil kung bakit kinakailangan itaas ng pamahalaan ang pagsisingil ng buwis. At ang lahat ng mga gawain, karamihan ay pinapatungan ng buwis at ng mga serbisyo na ito ay may mga nakalapat na buwis na labis na ikinagalit ng mga mamamayan na naging dahilan ng digmaang sibil at ito ang mga naging rason o mga naging dahilan ng pagbagsak ng Imperyo Romano. Okay? So, hindi lang yan. Meron pang mga sinasabing dahilan. Yung pagbaba ng populasyon dahil sa kawalan ng trabaho, kawalan ng makain, dahil sa kaguluhan, bumaba ang populasyon. Hindi na nagkaroon ng pagkakataon na nagkaroon ng maayos na samahan ng pamilya, hindi na nakakapag-asawa yung iba dahil iba namamatay sa digmaan. Bumagsak ang populasyon. At ang pinakamasaklap na naging dahilan ng pagbagsak ng Imperyong Romano ayon sa mga dalubhasa ay ang pagsalakay ng mga barbaro. O bago tayo magpatuloy, tandaan ninyo, pag sinasabing barbaro, okay, ito ay isang terminolohiya na ginagamit ng mga sinaunang Romano na patungkol sa mga taong tumitira sa labas ng kanilang imperyo. Kumbaga ba, ang mga barbaro ay hindi kabilang sa kanilang imperyo. At sinasabi din na ang mga barbaro, no, ay itinuturing ng mga Romano na hindi sibilisado. Hindi umuunlad at mga bangis na tao na nabubuhay lamang sa pakikipaglaban. So ganito inilalarawan ng mga sinaunang Romano ang mga barbaro. Kaya nga sinasabi na isa sa nagpabagsak sa Imperyong Romano ay ang pagsalakay ng mga barbaro na kanilang itinuturing ng mahigpit na kalaban. Okay. So, dahil dito, pinag-isa ni Clovis, no, ang mga maliliit na kaharian
yan sa lugar na yan at itatag nila yung tinatawag na Merovingian Dynasty. Pero, bago pa napag-isa yan, sinabi ko kanina, may mga barbarong lumusob na sinasabi natin na isa sa pinaka naging dahilan ng pagbagsak ng Imperyong Romano. Nabanggit sa ilang mga aklat ng ilang mga dalubhasa at sa inyo ring mga module na ang mga dumusob ng mga barbaro ay ang pangkat ng mga gods. No? Itong mga gods na ito ay nahati sa dalawa. May tinatawag silang Ostrogoths at may tinatawag na mga Visigoths. At nandiyan din yung pangkat ng mga Franks, yung pangkat ng mga Lombards, yung pangkat ng mga Vandals, at yung pangkat ng mga Saxons. Ayan, Saxons, no? Natatalakay sa inyong English literature, di ba? Si Egbert, ayan, di ba, during Anglo-Saxon era. During Anglo-Saxon era, sa inyong English literature, English subject, no? English literature, natatalakayan si Egbert. At isa sa naging pinakatanyag at dakilang leader, no, sa Saxon ay itong si Haring Alfred o si King Alfred, no, the great and famous king of British, no, during early history. Siya yung pinakadakilang hari, no, sa hanay ng mga hari sa kasaysayan ng Britanya. Okay? So, bakit ito binabanggit? Kasi sabi ko kanina, itong Saxons, no, isa sa mga pangkat ng mga barbaro na dumusog at nagpabagsak sa Imperyong Romano. So, marami yan. Mga barbaro yan na sinasabi na kapasok at nagpabagsak dyan sa malawak na Imperyong Romano. Okay. So, sa paglipas ng mahabang panahon, ay nagkaroon ng watak-watak na arian dyan sa dating malawak na imperyo ng mga Romano. So, yung malawak na imperyong Romano na yan na nagkawatak-watak ay pinag-isa. No? Pinag-isa ni Clovis yung maliliit na karian ng Aleman at ito nga sinasabi ko ngayon na itinatag nila yung tinatawag na din sa dinastiyang Merovingian. Okay? So, sumunod. Sa ilalim ng pamumuno ng banal na emperador ng Romano ay nabuo ang imperyo buwat sa pamilya o dinastiyang Merovingian. Okay? So, nagsimula ang lahat dito kay Clovis. Okay, kaya yun na si Clovis, di ba? Si Clovis ang pinuno ng isa sa maliit na karian na itinatag ng mga Frank. Okay? So, yung mga Frank na yan, no, ang mga mamayan na kung tawagin natin na bansang Prancia o France. Ang mga Frank ay makapangyarihang tribo mula sa Gaul. Ayan, mayroon ng explanation dyan. Yung Gaul ay tinatawag ngayong Prancia o France. Okay, nandiyan yung kanyang larawan. So, napag-isa ni Clovis ang iba't ibang tribo ng mga Franks at ang simbahan na nagresulta ng pagiging Kristiyano niya at ng kanyang nasakupan. So, ang asawa ni Clovis, no, na si Clotilde, ay isa ding Kristiyano. So, meaning, si Clovis ay naging Kristiyano at yung kanyang asawa ay isa ring Kristiyano, kaya ang namumuno sa kanila ay parehong Kristiyano. Okay? So, hindi na yung lipi na nagmula doon sa mga barbaro. So, gamit ang alyasan yan, dalawa, na ipanalo niya ang laban sa mga Roman na nagpalawak ng mga lupain ng mga Frank. At kalaunan, dito na nagsimula ang pag-asama ng mga Frank at simbahan sa pamumuno ng mga Merovingian dyan sa Gaul o sa Gaul. Okay. So, sa pagkamatay ni Clovis ay nahati ang kaharian sa apat niyang anak. Okay? So, matapos ang termino ni Clovis, sinundan naman siya nitong si Pepin II. Gamit ang posisyon ng mayor ng palasyo, mahusay na pamunuan niya ang tribong Franks. Napanatili ni Pepin II ang koneksyon ng mga papa o ang koneksyon ng kanyang leadership sa mga namumuno na simbahang Katoliko sa Roma sa panahon na yan. At ay taguyod ang mga misyonero ng simbahan. Alam niyo kasi sa panahon na yan,
ang simbahan ang tumayo isa sa makapangyarihang institusyon dahil sa pagbagsak ng Imperyo Romano, laganap ang kahirapan ng kriminalidad, ang ligalig ang mga tao, digmaan at tugmaan dito. Ano ang nangyari? Hinayaan ng tao na sila ay mamuhay ng naayos sa ituturo ng Biblia. At naniwala sila, kumapit sila sa pananampalataya at sumunod sila sa mga nais na ituro ng simbahang Katoliko gamit ang Biblia. Kaya nagkaroon ng kapangyarihan ang simbahang Katoliko sa pamumuno ng hanay ng mga papa na sunod-sunod na namuno sa Roma. Kaya sinasabi ko sa inyo na ang simbahang Katoliko ay isa sa naging makapangyarihang institusyon sa panahon ng pagbagsak ng Roma dahil ng tao nakasandal sa pananampalataya. Okay? So, napanatili nito si Pepe II ang kanyang koneksyon sa mga papa at naitaguyod ang mga misyonero na simbahan upang lalong mapalaganap ang salita ng Diyos at mapatatag ang estado ng simbahang Katoliko bilang sandalan at sentro ng pamumuhay ng tao at maging guide ng gobyerno sa pagpapatakbo ng pamahalaan. Okay? So, alam niyo naman ang pananampalataya. Kung nahawakan ng pananampalataya ang iyong isip at ang iyong puso, susunod ka lahat sa sinasabi ng iyong pananampalataya. Dahil naniniwala ka iyon ang iyong kaligtasan. Okay? Yan ang nangyari noon sa panahon ng pagbagsak ng Imperyo Romano at pagpasok, konti-konting pagsisimula ng banal na Imperyo Romano. Okay? So, narito sa larawan ang simbahan sa Gaul o tinatawag ngayong France. Okay? Sumunod, kay Pepe II ay ang kanyang anak na si Charles Martel. Ano ba nagawa ni Charles Martel? Alamin natin. Kilala siya bilang si Charles the Hammer dahil sa galing sa pakikipaglaban at dahil sa pagprotekta niya laban sa mga mananalakay ng mga Muslim sa Battle of Tours, tinawag siyang Charles the Hammer. Ang ganda ng kanyang pangalan. Pero alam niyo ba, kung hindi nasupil ni Charles the Hammer ang malaking pangkat ng mga Muslim dyan sa Europa, malamang sa malamang, ang kalakalan ng Europa sa kasalukuyang panahon ay Muslim countries tulad ng Middle East, di ba? Ang gitnang silangan ngayon, lahat ng mga bansa, lahat ng nariyan, puro sila mga Muslim sa pananampalataya, majority, no? Majority dyan. So, kaya na, pagdating mo ng kontinente ng Europe, yan naman ay mga Kristiyano. Pero, titignan mo sa history, ipinapaliwanag natin dito na kung hindi nasupil ni Charles the Hammer, no? Itong pagpasok ng mga Muslim sa Europa, nagkaroon ng labanan na tinatawag itong Battle of Tours. Sa labanan ito, nagapi ang mga Turkong Muslim na nagnanais magpalawak ng kanilang imperyo sa pamagitan ng pagpasok sa Europa mula sa silangang bahagi ng daigdig partikular sa gitnang Asya. Okay? So, ano nangyari? Ito ang nangyari sa panahon ng labanan sa Tours. Okay? Isa ito sa paglalarawan kung paano nagkaroon ng digmaan at paano na ipanalo ng mga Europeo sa pamumuno ni Charles the Hammer ang laban na tinaguri ang Battle of Tours. Dahil dito ay naitaguyod niyang pag-isahin ang Gaul o ang Pransya sa kasalukuyang panahon. Okay? So, matapos ang panahon ni Charles Martel o tinatawag natin Charles the Hammer, si Pepin the Short na kanyang anak naman ang humarili sa kanyang posisyon. Yan, si Pepin the Short. Tandaan niyo, no? Mula doon sa unang binanggit ko kanina hanggang kay Charles Martel, tapos ngayon naman ay si Pepin na anak niya, mamaya meron pa susunod. Puro anak ni Hari. Kasi ganyan kung sino yung, alam niyo naman sa sistema ng pamuno ng mga kaharian noong araw, yung tinatawag natin monarkiya. Okay? Siyempre, ang kasunod, yung anak. Kung walang anak, yung malapit na kamag-anak. No? Parang anak, kapatid. No? So, ito, maray pamangkin. Ito ang sistema kasi. Kaya sabi ko kanina, mayroong mga tinaguri ang barak sa emperor na wala doon sa hanay ng mga dapat ay tagapagmana. Ayun yung mga barak sa emperor na inuklok lang dahil sa gustuhan ng mga sundalo. Okay?
So ngayon, matapos yung panahon ng pamamahala ni Charles Martel, sunod-sunod yung kanyang anak. Yung kanyang anak naman na umayon sa kanya ay tinaguriang si Pepe Lesior. Ayan. So kinalaunan ay hinirang siya, itong si Pepe Lesior, na kauna-unang hari ng France. Ayan. Sumunod, matapos ang kanyang termino, ang kanyang anak naman, no, na si Charlemagne o si Charlie Magno sa ibang mga aklat, ang nagmana ng trono ni Pepe Lesior. Okay? So, yung pagmamana niya ng trono ay naging makulay. Kasi yung pagmana ng trono ni Charlemagne ang siyang naging hudyat ng pagsisimula at pagkakatatag ng tinatawag nating Holy Roman Empire. Kaya si Charlemagne o Charlie Magno ang maituring, no, na pinuno ng lugar na yan ng panahon na maitatag ang Holy Roman Empire o ang banal na Imperyo Romano. Okay. Sa pagkorona sa kanya ni Pope Leo III ay matagumpay na nabuo ang tinatawag nating Holy Roman Empire. At nasa larawan ang ilan sa paglalaraw o pagkapakita ng senaryo sa panahon na yan kung paano naghahari ang simbahang Katoliko at ang pamahalaan sa paikiisa ng kanilang mga naging leader. So, narito sa larawan ang watawat ng Holy Roman Empire. May simbolo yan. Okay? So, alamin natin sa susunod yung pag-uusap kung ano ang simbolo nito watawat ng Holy Roman Empire. Okay? Nandiyan din sa larawan ang lawak ng imperyo na sakupan nitong si Charlemagne dahil sa galing at husay niya sa pamalakad at siya ay namalakad ng Imperyong Romano sa loob ng 46 na taon, 46 years, more or less, no? Kulang-kulang 47 years yung kanyang panunungkulan. Kaya sa kanyang panunungkulan, makikita natin na napakalawak ng kanyang masakop ng teritoryo. At ito yung tinaguriang Holy Roman Empire o banal na Imperyong Romano. Okay? Sumunod, sa tulong ni Alcuin, si Alcuin ay isang scholar, no? Nakapag-aral itong si Charlemagne ng iba't ibang wika na nagamit niya sa malawak na imperyong kanyang nasakop o hawak-hawak. Kasi hindi mo pwedeng mag-standan siya sa isang wika. Kasi sa lawak ng kanyang teritoryong hawak, ang lahat ng ito ay may kanya-kanyang mga wika. Kaya meron siyang isang scholar na nakatulong upang maipaliwanag sa kanya kung ano ba ang way ng pananalita nito, paano ba pag-aaral ng kanilang lingwahe at ang kanilang dialekto. At walang iba, ang nagturo sa kanya, ang tumulong sa kanya ay si Alcuin. Okay. So, itinalaga rin si Charlemagne bilang Patricius Romanus o yung tinatawag na pangunahing protektor o tagapagtanggol ng Papa at ng Simbahang Katoliko sa panahon ng kanyang pamumuno. Sa kanyang pamumuno rin, napalawak pa ng gusto ang teritoryo na nagresulta ng pagdagdag sa bilang ng mga Kristiyano. Pag sinabi natin Kristiyano, ito yung pangkat ng mga taong naniniwala sa Biblia. Ang Biblia o Holy Bible ang batayan ng kanilang pananampalataya. Kapag hindi ka naniniwala sa Biblia, hindi ka maituturing na isang Kristiyano. Kapag ang iyong pinaniniwalaan at pinanghawakan sa iyong pananampalataya, for example, ay Quran. So, naturalmente, hindi ka naman Kristiyano, isa kang Muslim o Islam sa pananampalataya. Okay? So, kaya pag sinabi natin Kristiyano, ito yung mga tao na ang batayan ng pananampalataya ay Holy Bible. Next, ang mga nasakop na lugar ng panahon nito si Charlemagne ay ang Lombard, no? Yung Muslim, Bavaria, at Saxon. Nabanggit ko ito kanina, di ba yung Saxon, sabi ko sa inyo. At itong mga Muslim na dating makapangyarihan, tinuturo ng mga Turko-Muslim, ang ilan dito ay napasuko at napasama sa imperyo ni Charlemagne. Okay, sa paglawak na sakupan o ng imperyo ay napagdesisyonan itong si Charlemagne na hatiin ito sa tinatawag nilang county. Ang county ay ang paghahating politikal sa lupain kung saan magkakaroon
ng maraming pamayanan na pamunuan ng county o yung tinatawag nilang konde. Okay? So, naging symbolical ang termino ni Charlemagne at ang pagkorona ni Pope Leo III sa kanya. Bakit? Kasi ang aksyon na ginawa na ni Leo III ang naging hudyat ng pagsasama-sama ng tatlong sinaunang tradisyon. Ang tradisyong Romano, ang tradisyong Kristiyano, at ang Germanic. Okay? So, kinaranahan ng pinuno ng simbahang Kristiyano ang isang haring Germanic upang maging emperador ng mga Romano. Okay? So, sa pagkamatay ni Charlemagne, kasabay nito pagkahati ng malawak na imperyo sa tatlo. Okay? So, yung tatlong anak niya at yung iba pang mga naiwan, no? Na itong nasahanay ng mga leader. Kalauna makikita natin kung ano ang nangyari. Sumunod, sa paglagda sa kasunduan sa Verdun, okay, hinati ang imperyo sa tatlong anak ni Louis. Sino ba si Louis? Si Louis ay tagapagmana ni Charlemagne. Ayan. So, anak ni Charlemagne, ito si Louis. Tinawag niyang Louis the Pious. Ayan tawag sa kanya sa history. Okay? Sa pagpanaw ni Charlemagne, ay pinalitan siya ng kanyang anak na si Louis the Pious. O tinatawag nito sa ibang aklat na Louis the Religious. Tatagoy sa kanya, Louis the Religious. Walang iba kundi si Louis the Pious yun. Okay? Subalit, alam niyo, hindi siya naging magaling na leader. Hindi siya naging matagumpay. At sa pagpapanatili ng katatagan ng imperyong pinatibay ng kanyang ama, naging mahina ang kanyang leadership. Okay? So, sa pagkamatay ni Louis the Pious, ay nagkaroon ng isang malawak na digmaan na pinag-aawayan ng mga anak ni Louis the Pious, no? Ang pagmamana ng teritoryo. Kung sino ba ang magamana ng teritoryo iniwan ng kanilang ama. Sa madaling salita, itong mga nag-aaway-aaway na ito ay apo na ni Charlemagne. Apo. Bakit? Kasi anak ni Louis the Pious. Sino-sino ba yung mga nag-aaway-aaway na yan? Nandiyan si Charles the Bald, no? Si Louis the German, at saka si Luther. Okay. So, sila yung mga nagkatalo-talo. Okay? Dahil sa trono na iniwan ng kanilang ama. So, ito ang naging simula, no? Na itong pinaghati-hatian nila yung malawak na teritoryo. So, iba yung napunta kay Charles the Bald para walang problema. Pinaghati-hatian nila tatlong magkakapatid. Mga apo ni Charlemagne yan. Tapos, iba yung napunta kay Louis the German, iba rin napunta kay Luther. So, yung mga sakop-sakop nilang lugar na pinumunuan ng tatlo, ito yung naging simula ng bansang France, ng bansang Germany, at ng bansang Italy. Mga bansa ngayon na matatagumpay at maunlad, na lahat ay nasa kontinente ng Europa. Hindi naging magagaling, no? Nahari yung tatlo na yan, na anak ni Louis the Pious na apo ni Charlemagne. Hindi siya naging magagaling na leader. Hindi naging maayos ang kanilang pamamalakad, kaya madali silang nagapi ng tinatawag na mga dayuhang mananakop. Okay? Isa na dyan, ang dakilang leader na kung tawagan ay si Otto the Great. Okay? So, tuluyan ng nanghina ang dating matatag na imperyo. Nanghina na ito. No? At dahil dyan sa panghina na yan, pabagsak na muli ang banal na imperyong Romano. Bakit? Dahil sa sunod-sunod na pagsalakay at paglusob ng mga barbaro. Kumbaga ba, yung dating nangyari, inaulit na naman ngayon. Okay, hindi na... Kaya ang pamumuno ay napakahalaga. Napakahalaga upang madala mo ang iyong pamumunuan sa isang maunlad na kabuhayan. Okay, so naging magulo ang buhay. Nawala ng seguridad ang mga tao, natigil ang mga gawain sa bukid at nawala ng buhay sa lungsod. Naging naganap ang kriminalidad. So sa ganitong kalagayan, humina ang pamahalaan. Okay? Na kailangan ng isang organisasyon na magtatanggol. Okay? Magtatanggol sa tao, sa mga lupain, at dahil dito, nag-alok
ng tulong ang mga sundalong sandatahan. At yung kanilang mga sarili, inilok nila bilang mga tanod, bilang mga pulis na magtatanggol sa mga tao. Magtatanggol sa pangkat ng mga tao, sa bawat individual. Subalit, hindi sila po pwede magbuwis ng buhay nang walang kapalit. Siyempre, pagkatanggol nila pag may lumusog at may umangkin sa mga ari-arian. Ano ang kapalit? Pagtatanggol namin kayo, subalit, may kapalit itong bahagi ng lupain na iyong pinag-aarian. Ibibigay mo sa kanila yun ang kabayaran. Kaya, yung ganitong sistema, ito yung naging simula, no? Naging dahilan kung bakit nalinang yung tinatawag na feudalismo. Okay? Ano ba ang feudalismo? Ito yung sistemang politikal, socio-economico at militar na sagot sa pangailangan ng mga tao na magtatanggol sa kanila sa panahon ng kaguluhan. Okay? Tingnan natin ang lipunan sa panahon ng feudalismo. Sa panahon ng feudalismo, sa inyong mga module, meron diyang ginawang parang hierarchy, no? Doon sa lipunan ng feudalismo. Subalit sa madaling pagpapaliwanag, ito yung halos tatlo ang lipunan ng Europeo sa panahon ng feudalismo. Una, ang mga pari, sumunod ang kabalyero o maharlikang sundalo, at yung tinatawag na mga alipin o sir. Okay? So, ang mga kabalyero, sila yung sila yung mga gumagawa ng mga pagtatanggol sa mga tao. Hindi pa kasi uso ang pera nun eh. Kaya ang ibinabayad sa kanila, instead na salapi, wala pa naman salapi, yung lupain, no, na kapalit ng kanilang paglilingkod. Ang mahigiting sundalo o yung tinatawag na kabalyero, ang pinagkalooban ng mga kapirasong lupa bilang kapalit ng kanilang paglilingkod. Ang mga kabalyero, ang unang uri na tinatawag na maharlika, tulad ng mga pari, ng mga Panginoon ng lupa, no, na maaaring magpamana ng kanilang lupain. Yung mga pari ba? Pwede? Hindi. Kasi yung mga pari hindi naman pwede mag-asawa. Kaya wala ang magpamana ng kanilang trono. Kaya higit na naging makapangyarihan itong mga tatawag nating kabalyero. Okay? So sila tinatawag na mga feudal lords o Panginoong may lupa. Yung mga serf naman, ito ang bumubuo ng mga tao noong medieval period. Ito yung bumubuo ng mga taong masa. Ano yung masa? Yung masa ng tao sa lipunan. Ito yung mga serf, mga nananatili silang nakatira sa lupain kanilang sinasaka at may tuturing na kawawa ang buhay ng mga serf. Bakit? Lahat ng kanilang pag-aari ay itinuturing na pag-aari ng kanilang Panginoon. Hindi sila pwedeng mag-asawa kung hindi sila magpapaalam sa kanilang Panginoon na pinaglilingkuran. Wala silang maaaring gawin na hindi alam ng kanilang itinuturing na Panginoon. Okay? So, nakatira sila sa isang maliit na kwarto lang, no? Maduming silid na parang kulungan lang ng mga ano-ano uri ng hayop. So, ganito ang kalagayan ng mga serf, kaawa-awa sa panahon na yan. Okay? At upang ikaw ay magkaroon ng pag-unlad bilang isang serf, dapat may gagawin kang paraan. At ito yung proseso na kanilang sinusunod. Pag-uusapan natin yan sa mga susunod na aralin. Okay? So, dito, sa paglipas ng panahon, ay nagkaroon ng paghina ang feudalismo. Bakit ba humina ang dating tatag ng feudalismo? Humina ang feudalismo sa Europe na naging sanhi ng pagbagsak nito dahil sa mga sumusunod na kadahilanan. Ilan sa mga dahilan ng pagbagsak ng feudalismo ay yung pagbangon ng pambansang estado gaya ng France, England at saka Spain. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin, bumangon yung estado nagsarili, hindi na umasa doon sa mga kabalyero. So, kung pwede kami tumayo sa aming sariling paa, kaya namin ipagtanggol ang aming mga lupain sa pagpasok ng mga mananakop. So, hindi namin kayo kailangan. Kaya namin magsarili. Ayan. Bumangon sila, pinanatagdala ang kanilang pamahalaan, pinalakas nila ang kanilang sandatahang lakas upang may pagtanggol ang kanilang mga teritoryo. At ito na, yung simula ng kanilang pagbangon at naging mahina na ang sistema feudal o itong tinatawag nating land system na naging batayan kung bakit yumaman itong mga Panginoong may lupa. So, sumunod ay yung pagbangon ng ekonomiya at pagkakaroon ng kaayusan ng
tinatawag nating centralized government. Ayan. Humina dahil yan, humina ang feudalismo. Sumunod ang mga krusada. Ano na ba? Pag sinabi natin krusada, ito'y banal na paglalakbay ng mga kabalyero at ng mga haring Kristiyano. Okay? Banal na paglalakbay at pakikipagdigma. Okay? Bakit ito tinawag na paglalakbay? Kasi sila ay naglalakbay at may kipagdigma laban sa mga Turko-Muslim upang bawiin ang banal na lupain na Jerusalem. Yan ang krusada. At sinasabi din ng ilang mga historiador na sa mga pangyayaring naganap, no, na pinag-uusapan natin dyan sa pag-usbong ng gitnang panahon sa Europe, isa ang krusada sa sinasabing pangyayari. Ano yung unang pangyayaring naganap? Yung pagbagsak ng Imperyong Romano. Sumunod ang feudalismo. At ang pangatlo, krusada. Kaya lang dito sa ating pinag-uusapan, itinuturing din na isa sa nagpahina ng feudalismo ay ang krusada. Pero, inuulit ko, kahit sinasabi natin na napinahina ng krusada ang feudalismo, itinuturing na isa sa naging dahilan ng pag-usbong ng Middle Age o gitnang panahon. Isa ito sa naganap o sa nangyari ay ang krusada. Kaya tatlo, yung sinasabi natin mga pangyayari na naging dahilan ng pag-usbong ng Middle Age. Una, ulitin natin, ang pagbagsak ng Imperyong Romano, ikalawa, ang feudalismo, at ikatlo, ang krusada. Again, ano ang krusada? Banal na paglalakbay at pagkipagdigma ng mga haring Kristiyano at kabalyero sa Europe upang mabawi ang banal na lupain na Jerusalem laban sa mga Turkong Muslim. Okay, sumunod. Paggamit ng mas mataas na sandata sa labanan. Ito ay naging dahilan din ng paghina ng feudalismo. Okay? So, mapapansin natin mga anak, no? Ang sinabi ko sa pang-apat. Kasi nauso na to eh. Bakit sinasabing pinahina ng mataas na sandata sa labanan ang feudalismo? Kasi nauso na to. Nauso na yung sulfur sa table of elements. Makikita nyo S. Yun ay sulfur. Okay, makikita nyo yung C7H4O, that is charcoal. No? Yung potassium nitrate sa table of elements nyo, yan sa inyong chemistry, ay may tinatawag na KNO3, yan ay potassium nitrate. At syempre, hindi sisindi, hindi siya sabog kapag walang tinatawag na oxidizer. Ano ba oxidizer? A type of chemical which a fuel requires in order to burn. So therefore, pag pinagsama-sama lahat yan, ano yan? Gunpowder o yung pulbura. Hindi na kayang proteksyonan ng mga baluti na bakal at mga panalag, espada ng mga kabalyero ang mga naimbentong baril na pumuputok gamit itong tinatawag natin gunpowder. Ano ba yung content ng gunpowder nitong pulbura? Iyan, nasa inyong mga slides. Pag pinagsama-sama lahat yan, mabubuo pulbura o gunpowder na ginagamit sa mga pumuputok sandata na po pwedeng tumagos kahit sa mga paluti na ginagamit ng mga sinaunang kabalyero. Dahil nito kung bakit wala nang masyadong umasa sa mga kabalyero dahil hindi na makalapit ang kalaban eh. Hindi ka na makapagtanggol kahit sabi mo isa kang magaling na kabalyero kung ang iyong kalaban ay may hawak na pumuputok ng sandata. Hindi ba? So kaya bumagsak ang feudalismo dahil dito. Okay? So, ngayon, bilang pagbubuod ng ating aralin, okay, sana may na-share ako, sana may naunawaan kayo, at bilang pag-share ng inyong mga idea, nais kong ibigay ninyo ang mga pangyayari ng bigay daan sa pag-usbong ng gitnang panahon. Yan ay bilang bahagi ng ating pagbubuod o summary. Okay? Ayan, very good. So, very good. No? Kung ang inyong mga sagot ay ano ba yung mga pangyayari na ganap? Pagbagsak ng Imperyong Romano, feudalismo, at krusada. Kapag yan ang inyong sagot, tumpak, very good. Lahat kayo ay mahuhusay. Ngayon naman ay dumako tayo sa ating maikling pagsusulit. Ang panuto, ibigay ang hinihingi ng mga sumusunod. Okay?
Magbibigay lamang ako ng ilang minuto upang matapos din yan. Okay? Ayan, tapos na. Husay, mga bata. Una, sagutan natin kung tama ang inyong mga sagot. Ano? Tingnan natin. Ito, okay, anong gagawin? Ibigay nyo kung ano yung tinutukoy sa mga pangungusap. Ito ay tumutukoy, sa mga taon sa pagitan ng sinauna at modernong kasaysayan ng kanlurang Europe. Kung ang sagot po ninyo ay gitnang panahon o Middle Age, very good. That is the correct answer. Number 2, ito ang tawag ng mga Romano sa mga tumitira sa labas ng kanilang imperyo. Kung ang inyong kasagutan ay barbaro, tumpak ang inyong kasagutan. Ikatlo, ito ay tumutukoy sa sistema politikal, sosyo-ekonomiko at militar na sagot sa pangailangan ng tao na magtatanggol sa kanila sa panahon ng kaguluhan. Kung ang inyong sagot ay feudalismo, tama po ang inyong kasagutan. Sumunod, number 4. Ito ay isang banal na digmaan ng mga haring Kristiyano at mga kabalyero ng Europe upang iligtas ang banal na lupain ng Jerusalem sa kamay ng mga Turkong Muslim. At tamang kasagutan po ay krusada. Panglima, sa ilalim ng kanyang pamumuno, dagdag ang banal na Imperyong Romano. Okay? Anyone from the class? Ayan. The correct answer is Charlemagne. Ayan. Very good. Who got 5? Ayan. Very good. Palakpakan natin na nakakuha ng 5. Very good, mga anak. 4. Sino nakakuha ng 4? Ayan. 3. 2. Ayan, wala na nakuha ng 2. 1. Wala din. 0. Ayan. So, ako itutuwa dahil lahat kayo ay nakapasa sa ating maikling pagkasulit. Dumako naman tayo sa inyong takdang aralin. Sa ating susunod na pag-uusap ay ating pag-uusapan muli ang ating pinag-aralan ngayon at bilang pagpapalo up sa ating aralin, sagutan ninyo ang mga katanungan ito sa inyong mga kwaderno. Ang una, basahin natin ano ang dahilan at tinawag na banal na imperyo ng Rome, ang imperyo ni Charlemagne. Bakit tinawag ng dakilang emperador si Charlemagne? Nasaan ba natin makuha ang mga sagot? Meron sa ating mga module, week number 5. At sa ating mga batayang aklat, kung meron pa kayong kopya ng aklat na ginamit ng inyong mga kuya, na binigay sa tala, at kung meron pa kayo ibang mga sources, may makukuha ang sagot sa batayang aklat sa page 145, 149, or any other world history book. Makikita niyo ang kasagutan sa mga katanungan ito. Okay? So, yun lamang po, at sana ay marami akong na-share sa inyong lahat. Maraming salamat, manatiling ligtas ang lahat. God bless you all.